Okay, ngayong maulan po ang panahon, mas madalas daw talagang lumabas ang mga ahas. Sunod-sunod nga ang balita tungkol dyan. Oo nga. Daming ahas. Ay, ayan na Naku, naman, ayan oh. na naman siya. Bakit ayaw mo kami lubayan? Lapitan mo si Ate Sue, bilis. Now na. Oh my God, Miss Lynn, tingnan mo. Grabe, ang Ay, nakailang pulupot yan. May spotted sa mga makina ng sasakyan, windshield, kisame, at pati sa kalsada. Grabe, at madalas kapag nangyari yan sa atin, nagpapanik ka agad. Naman. Pero eto ha, makinig kayo lahat, paano ba talaga ang dapat gagawin kapag nakakita kayo ng ahas? Oo nga, pag bigla-bigla ginulat kayo, naku, ngayong World Snake Day, may close encounter si Sean sa mga ahas sa isang zoo sa Pililla, Rizal. At ituturo niya sa atin mga dapat nating gawin. Sean, kamusta ang bonding mo with the snakes? Close na kayo! Ano pangalan niya? Close na! Good morning mga kapuso. And yes, ako na ang bahala sa Zoo Adventure nyo today for the World Snake Day. Actually, kita nyo, kanina pa ako nakikibanding kasama yung mga ahas dito. Kita nyo, nagkakadil na nga kami, oh. Para naman to know more information about these snakes, kasama natin na may-ari ng zoo na to dito sa Pililla, Rizal. Let's welcome Sir Mario De Santos. Ayun! Good morning mga kapuso! Good morning, Sir Mario. Sabi, mahiram ka muna yung alaga nyo, ha? Oo, ito si Patty. Papi? Tama ba? Patty. Sorry, Patty. Hi, Patty. So, yan, Sir Mario, ang dami nating mga ahas na nandito. Ito, hawak-hawak ko si Patty. Itong mga ano po ba itong mga ahas na ito? Itong mga, tawag natin dito, albino Burmese python. So, ito puro Burmese python na Itong albino mga python to. yellow na to, Burmese python. So, itong nakikita natin dito sa likod, ito yung mga reticulated python. So, paano nyo naman po sila na-differentiate? Like sa haba, sa size, kulay? Actually, sa color, minsan nagkakaparehas sila. Sa reticulated, may brown, may ganitong kulay. Ang main difference nila, ang reticulated python, medyo malalaki ang ulo compared sa Burmese. kanya. Okay. Oo. So, tsaka ang reticulated python, siya ang pinakamahabang ahas sa buong mundo. Pero ang heaviest na ahas ay yung anaconda. Umaabot sa mga gano'ng kahaba naman po yun? Ito, ang recorded nito may umabot dati ng 29 feet. Pero Wow! normally, average mga 21 to 22 feet. Oh, okay. Ito naman po, these are non-venomous snakes po, di ba? Non-venomous lahat. So, paano po natin nare-differentiate yung venomous sa non-venomous snakes? Ang mga venomous, ang ulo nila triangular. Tingnan mo, itong mga non-venomous, medyo bilogin ang ulo. Okay. Ang venomous, medyo triangular ang ulo. Medyo mas may korte ng Mas konti. may korte, oo. Okay, so alalahanin nyo yan guys, ako makahanap kayo ng ahas. So, pag venomous, medyo triangular. Pag hindi naman, mas parang mabilog yung ulo. Yeah, tsaka sa ibang bansa, no, yung mga masyadong makulay na ahas, most likely may venom yun. Pag masyadong makulay, ibig sabihin babala. Oo, Na huwag kayong may lumapit. warning. Oo. Okay. Now, Sir Mario, recently nagkakaroon kami ng mga balita about mga sighting ng mga ahas ngayon all over the Philippines. So, ilan lang po to, titingnan po natin. Ito. Una na po dyan, itong ahas na nakita nila sa Tagum, Davao del Norte. Ito sa makina ng sasakyan. Pagbukas nila, nagpunta sila sa emission testing center, pagbukas ng makina, ayun, biglang may surprise ang nakita. Ayun, no? Oh. Surprise! Akala mo makining aayusin, kukuha ka pala ng ahas. Okay. Yung next naman, ito, sa kisame nila nakita. Sa kisame ng tindahan, isipin mo, mamimili ka lang, no? Biglang may ahas kang nakita. Pero yun, umabot daw sa 35 kilos. Sobrang bigat. At ito, yung pangatlo, sa windshield naman. Habang nagda-drive, biglang nahulog yung ahas sa windshield nila. Pagdating daw nila sa madilim na parte ng kalsada, biglang may nahulog. So, ginamit na lang nila yung wiper para matanggal. Ayun. Last naman, ito sa motorsiklo naman, biglang sumulpot sa kalsada. Naku, parang nananak. Ayun na, parang ready na siyang kagatin eh. Buti na lang nakatakas yung kuya natin. Ayan. Yan lang po, recently, yan yung mga ilan sa mga sightings natin ng ahas. So, Sir Mario, tanong ko lang po, bakit po nagkakaroon ng increasing sightings ngayon? Dahil po ba yan sa weather? And ano po ba yung cause ng behavior na yun? Anong napansin mo roon, Sean? Ang lahat ng pinupuntahan nila maiinit na lugar. Mainit sa masisikip na lugar. Masisikip, dahil ang mga ahas, cold-blooded animals yan. So sila, kailangan nila ng heat para magkaroon sila ng energy. So ngayon, tag-ulan. Ang nangyayari, malamig ang panahon, yung mga bahay nila sa lupa, sa mga butas, nababasa at binabaha. So ang tendency nila lumabas.
So kanya pag tag-ulan, nakikita natin maraming lumalabas na ahas. Kaya pala. Kaya sakto pumupunta sa mga makina kasi yun, mainit talaga eh. Oo, no? oo. Mainit, kailangan nila ng heat. So Sir Mario, pag nakakita po na kami ng ahas, ano po ba yung dapat namin gawin? Kailangan po na ba namin tumakbo or ano po ba yung smart thing to do? Dalawang senaryo tayo, no? Pag sa wild, pabayaan lang nyo. Okay. Ang ahas, ang tendency nila, tumakbo pag nakakita ng tao. Nagiging defensive lang sila pag kinorner mo. So sila takot din sila sa atin? Takot sa atin ng mga ahas, ang mga wild animals, takot sa atin. So wag lang natin sila gagalawin pag nasa wild. Sa tingin nyo nakakatakot yung ahas, mas nakakatakot kayo. Oh, mas takot sila kaysa sa atin, no? So pag huhuli po kami ng ahas, kunyari dadalhin po namin sa DENR kasi nakakita kami sa may bahay, ano po ba yung dapat namin gawin? Pag sa bahay naman, iba ang senaryo, no? So sa bahay, kailangan natin ng ano ba pang karaniwan na gamit na nakikita natin sa bahay? Siyempre mga panlinis na mga Oh, gamit. either walis or Opo. lampaso. So, ganito lang, pag may nakita tayong ahas sa bahay, ang tendency natin, no? Halimbawa, ito, mamili tayo ng ahas. Ito. To. Pag ano, wag hahawakan kaagad. Gamitin ng lampaso or walis, ipitin yung ulo. Pag naipit yung ulo, tsaka hawakan. Ayun. So, ang nangyayari, pag ganitong kalaki ang ahas, pag more than 7 feet na, kailangan 2 tao na humahawak. Ayun, so may katulong si Sir. Oo, hindi pwedeng isa lang. Kasi pag more than 7 feet, may tendency pumulupot na sa leeg natin. Ito si Patty, medyo pumupulupot na siya Ayan, sa atin. more than 7 feet yan. So dapat, kung wild yan, dapat 2 tao na humahawak. Yan, wait lang. Pababain na natin si Patty. Pababain Parang na gusto niya natin na si, bumaba ano. eh. Ayan. Thanks, Patty. Thank you for hanging out with me. Ayun. So, dapat mo gamit diretso ulo muna. Saka Ulo, natin oo. kunin. Tsaka ang ano, no, dapat malapit sa ulo. Dahil pag medyo malayo, may tendency to matuklaw ka. Okay, dapat dun talaga. Dito, sa may ulo, malapit Okay. sa ano. May iba pa po ba kayong tips para sa mga kapuso natin, just in case, for safety? Ay, pag may nakita kayong ano, lalong-lalo na sa bahay, yung mga cobra, Pag venomous. venomous, delikado yan. So, pag wala kayong experience or hindi kayo expert, maigi pa tumawag kayo sa DENR para So, tawag na kaagad. tawag ng na kayo. authorities Oh, kapag para kailangan. doon sa mga expert ng mag-handle. Okay. Maraming Delikado. salamat sa lahat. Tsaka ang ano, Sir Mario. venomous. Oo. Ang anti-venom natin depende sa klase ng ahas. So depende pa sa availability. No? Oo, So mahirap, very no? dangerous. So pag may makita venomous snake, tawag na agad sa Dito authorities for safety. Yeah, sa Philippines, madalas yung Philippine cobra, spitting cobra, and the king cobra. So watch out tayo dyan mga kapuso. Maraming salamat Sir Mario. Now for more zoo adventures, tumutok lang kayo sa morning show. Saan lagi una ka? Unang hirit! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.